Bago po, bago po ang lahat mga kapatid, alam nyo, meron akong gustong i-share sa inyo ngayong umaga. Yung pong pag-uusapan natin yung manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po dito yung manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Amen. Amen. Parang sigurado eh. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nagagalak? Dahil ang ating boss, ang Panginoong Jesucristo. Siya yung ating employer. Siya yung ating Lord and Savior. Siya yung ating lahat. Pero para pagtanong ko, sino dito yung manggagawa ng Lord? Amen. Wala masumit. Amen! Oh Lord, thank you Holy Spirit. Pero pag may sinabi yung mga sa susunod na linggo, may darating na ayuda, amen! Puro ayuda na lang nasa isip eh. Alam niyo mga kapatid, si Lord ang magpo-provide ng ating mga needs. Yung ayuda, sumusunod lang yan sa atin. Amen? So alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay napabilang sa manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo, isang pribileyo. Hello? Pwede ba akong dito muna kayo tumingin at kumari wala mo nang mag-jingle. Ihihiya yung magsisiyar, wala muna. Pero kung hindi mapigilan, pasok kayo, magsiyar kayo. Dito muna kayo mag-focus dahil napakahalaga ng aking ibabahagi sa inyo. Gusto ko na talagang manamnam natin yung bang lahat ng mensahe ngayon ay talagang ilagay natin sa ating puso. Amen? Amen. Naalala ko po mga kapatid, na nung panahon namin, buti na lang, andyan na naman si Paring Boy, at saka si kami yung pinakamatanda na kasi rito eh. Kami yung mga senior eh. Naalala ko nung mga 70s, yan, 80s, ang edad ko kasi ng mga 1972, martial law. Ako ay grade 4. Nung 80s na, graduate naman ako ng high school. 1979 ako nag-graduate ng high school. Naalala ko nung yung bayanihan, baka yung iba hindi na inabot eh. Meron pa bang bayanihan ngayon? Meron pa saan sa Socorro? Okay. Maganda yan eh, yung bayanihan. Yan yung gustong-gusto na makita ko na maibalik sa ating mga Pilipino. Kasi yung bayanihan, nagtutulungan yan. Naalala ko nung grade 6 ako, meron kaming kapitbahay sa probinsya. Ang bahay niya, bahay kubo. Pero yung bahay kubo na yan, malapad, malaki. Eh, lilipat sila sa kabilang baryo. Naalala ko na ako napasama rin doon eh. Buhat kaming lahat eh. Yung bahay kubo, pwedeng buhatin eh. Ilipat lang. Sa bukid kami dadaan. Yun yung tinatawag na bayanihan. Ang layo, pero nakakapagod. Dami namin. Aba, minsan merong, alam niyo, yung sa bayanihan, meron doon minsan, may sutil eh. Imbis na magaan, may pabigat doon eh. Nakasabit. Sobrang bigat, may nakasabit. So mga kapatid, kapag sinabing bayanihan, nagtutulungan, hindi yung nagpapabigat. Amen? At maganda sa isang samahan, lalong-lalo na sa simbahan, ay tayo yung nagpapasan ng burden, tayo yung nagtutulungan. So kung ano man yung mga problems sa church. Amen? Hindi tayo yung parang, manggagawa nga tayo ng Panginoon eh. Maganda yung manggagawa, nagkakaisa. Tama ba yung word? Nagtutulungan. At yung ibabahagi ko ngayong umaga, ay, kaya ko ito i-share kasi,
Sa mga nakaraang taon, marami tayong pinagdaanan. At na misinterpret ng ating mga ibang mga kamanggagawa yung nais ng Panginoon sa church. So ngayong umaga, ito hindi pa po ito teksto natin ha. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung sulat niya dito sa Corinto, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ganito ang sabi, kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos. At kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Maihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinatayo. Yan. Ang ganda no, sa English sabi niya, for we are co-workers in God's service. Sabihin niyo sa inyong mga katabi, co-workers. Pasalamat po kayo at talagang magpasalamat kayo sa Panginoon kung sinabi ng Lord, kayo yung aming mga manggagawa. Kasi kapag manggagawa, anong meron sa manggagawa? Anong benepisyo na tatanggap ng manggagawa? Hello? Ano ang natatanggap ng benepisyo ng manggagawa? Di ba dapat sasahuran? Tama ba? Ganun din sa ating Panginoon. Kung manggagawa tayo ng Panginoon, automatic, sumusunod yung gantimpala. Hindi man tayo sinasahuran ng Diyos, pero binibless tayo ng Lord kung tayo ay tapat, masunurin, na manggagawa. Amen? Amen. Amen. So, ito yung ating teksto ngayong umaga. Ephesians chapter 4 verse 16. Yan, kung meron kayong Bible, sundan ninyo. Sabi nito, it makes the body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Ang sabi diyan, it makes the body fit together perfectly. Yan, sinong gumagawa niya ng ating Panginoon? Dahil ang ating Panginoon ay perfecto. As each part does its own special work. Mga kapatid, meron tayong special work. Tinawag tayo ng Lord, may ibinigay siyang special na trabaho dahil tayo ay mga special child. Oy, sabi, nag-iba ng isip, special child. Hindi. Special tayo sa harapan ng ating Panginoon. Etong maganda, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ito yung gustong makita ng ating Panginoon. Ito yung inaasahan ng Diyos sa ating bilang mga manggagawa niya. Na tayo ay lumalago, lumalakas at punong-puno ng pag-ibig. Ito yung Tagalog po niya, mga kapatid. At sa kamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya, tayo yun. Tama po ba? Ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. Iyan yung maganda dun eh. Tayo mga tinawag ng Lord na manggagawa, tayo ay pinagsama-sama ng Lord, pinag-uugnay-ugnay. Sabi doon, at ang bawat isa ay nagtutulungan. Ito yung gusto ng Lord, tayo ay nagtutulungan. Maraming klase ng bagay o maraming bagay na dapat tayo ay nagtutulungan. Hindi nagtutulungan na ibagsak si pastor. Hindi nagtutulungan na pagkaisaan si pastor. Hindi yun nandoon. Ang sabi doon, at sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig. So, ibig sabihin, napakahalaga na pag gumagawa tayo ng isang bagay, dapat nagmumula sa ating puso.
May pagmamahal tayo sa ginagawa natin. Hindi tayo mareklamo. Hello? Ang sabi diyan, gumaganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Yun ang purpose nun. Kung tayo ay nagtutulungan, ang ating mga ginagawa, lahat tayo ay sabay-sabay lalago at lalakas. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dapat mga kapatid, ganito yung ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Napakahalaga na tayo ay nagtutulungan. Maraming trabaho, maraming gawain, pero ang sabi niya kayo na, binigyan tayo ng special work. Meron sa atin dyan, magaling sa laptop, magaling dito, magaling mag-imbita, magaling magturo. So yan, tignan ninyo, hilingin nyo sa Lord, Lord, tulungan nyo ako na magawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Uulitin ko mga kapatid, ang lahat ng trabaho o gawain sa simbahan, sa kingdom ni Lord, hindi ito trabaho lang ng pastor. Trabaho natin to lahat. Pinagsama-sama tayo ng Lord upang ang lahat ay lalago at lalakas. Amen? Amen. It helps the other parts grow so that the whole body will become healthy and growing and full of love. Tignan naman natin ang sinasabi dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, sa New Living Translation. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ. Tignan nyo to live in harmony with each other. Ibig sabihin, to live in unity. Let there be no division in the church. Alinaw po. Let there be no division in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. So, ibig sabihin kapag nagkaroon ng division, nagkaroon ng pagkabahabahagi, na hati, na divide. So, ibig sabihin, pumapasok ang rebellion spirit. Pero kung ginagawa natin yan na tayo ay nagpapasakop sa authority ng ating Panginoon, hindi tao ang may authority sa atin, ang Panginoon. Para malinaw, hindi tao ang susundin natin, ang Panginoon. Kaya maraming nagkakamali. Kunti lang nagkaroon ng kaalaman, lumalaki ang ulo ng isang mananampalataya. Akala niya, alam niya na ang lahat. Pero kung titignan natin dyan, sabi niya dyan, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Ibig sabihin na doon yung pagkakaisa ng bawat isa. Hindi yung mayroong sinasabi si pastor, hindi nakikinig. To live in unity. Let there be no division. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, baka dumating na naman ang panahon na kayo ay punong-puno na ng kaalaman sa salita ng Diyos, mas maganda yan. Pero kung hindi natin ipinapabuhay yung sinasabi ng salita ng Diyos, nagkakamali tayo. Let there be no division in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. Ito yung Tagalog po niya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa isipan at layunin.
So huwag natin pag-isipan na sirain ang church, atiin ang church, i-divide ang church, kunin ko yung iba dyan sa church. Hindi yan utos ng ating Panginoon. Makinig po tayo maigi. Hindi po yan sinasabi ng Biblia. Isa lang ang katawan ng ating Panginoon pero maraming bahagi. Pero ang maganda dapat nagkakaisa. Yung body of Christ. Amen? Anong sabi diyan? Huwag magkakabahabahagi. Ang sabi niya, magkaisa maging sa isipan at layunin. So ito yung ating title ngayong umaga. Building together to serve. Sama-samang magtatayo o nagtatayo para maglingkod. Tignan niyo yung tinatayo dyan. Yan madali lang pagsama-sama. Kanya-kanyang hawak o kanya-kanyang pukpuk yan kung anong ginagawa nila. Ganyan dapat, building together to serve. Dapat lahat tayo, sama-sama tayo, nagtutulungan. Ilagay natin sa ating isipan, ilagay natin sa ating puso na tayo yung mga manggagawa ng ating Panginoon. Dapat nagkakaisa tayo. Dahil ang ating Panginoon ay God of purpose. Hindi layunin ng Diyos na wasakin ang kanyang sarili, ang kanyang katawan. Sino yon? Ang body of Christ. Kaya nga napakahalaga na ang simbahan dapat nagtutulungan. Akala nung iba, dahil nagtayo sila ng church, nagkaroon na naman ng church planting. Nadagdagan na naman ng church. Manggagawa, nadagdagan ng church, pero hindi. Nabawasan lang yung kabilang church, napunta lang doon sa kabila. Hello? Maraming ganyan nangyayari. Hindi lang dito. Sa buong mundo nangyayari yan. Imbis na dadami yung simbahan na maglilingkod sa Lord, akala nila nung hinati nila, dumami. Hindi yan dumami, nabawasan lang. Kaya nga, dapat tayo, sumunod tayo sa sinasabi ng Lord. Ano bang sinasabi ng Holy Spirit? Hindi yung emotion natin ang papairalin natin. Alam nyo, kapag ganyan ang ginawa sa church, nasasaktan ang katawan ng Panginoon. Kaya malinaw na sumunod tayo sa sinasabi ng Biblia. Ito pa yung isang picture, nagtutulungan sila, Kanya-kanya sila ng may nagbubuhat, may nagtatanon, may nagtutulak. So, ganyan. Mayroon akong tawag yan. Parang, kung sa dami ng upuan na yan, ako lang ang magbubuhat, ilalagay dito, medyo may katagalan. Pero kung marami tayong magbubuhat, madali ang trabaho, tama? Lalo na kung tinatawag nilang networking, nagtutulungan, pero mabilis. Pero kung mag-isa lang, mahirap. Kaya napakalaga na tayo ay nagkakaisa. Tignan niyo to. How wonderful and pleasant it is when brothers and sisters live together in harmony. Yan ang gusto ng Lord, Napakabuti at napakaligaya kung ang mga magkakapatid ay nabubuhay sa pagkakaisa. Hindi pagkakabahabahagi. Pagkakaisa ang gusto ng Lord. Tignan nyo, meron tayong one God in 3 person. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, pero yung tatlong yan nakakaisa. Yun ang gusto ng Lord, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Tingnan niyo po. Ilagay natin sa ating puso. Kamanggagawa tayo ng Panginoon, sumunod tayo sa nais ng Lord. Huwag nawang dumating sa ating isipan na wasakin, atihin ang mga manggagawa ng Lord sa simbahan.
Pero sinasabi ko po sa inyo, ito po na bumula sa aking puso, hindi nyo kayang wasakin ang gawain ng ating Panginoon. Magpapatuloy yan. Even the gates of hell shall not prevail. Sabi ng Lord, walang makakasira, makakapaghadlang, o makapagsasara sa binuksan ng Lord na gawain. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Live together in unity. Ito ibig sabihin, agreeing one another. Sumasang-ayon tayo sa bawat isa. Dapat meron tong yung live together in unity, dapat merong closeness. Kaya tayo mga kapatid, dapat dito sa ating pamilya, dapat tayo yung nagkakaroon ng closeness. Hindi yung, ay meron ako doon kaibigan, ay meron ako doon closeness. Wala rito eh. Hello? Dapat tayo yung merong closeness sa bawat isa. Dahil pamilya tayo ng Panginoon, pamilya itong simbahan na to ng ICLC. Tatandaan nyo yan, huwag nyo i-divide yung mind ninyo, huwag nyo guluhin. Ay, ando doon, masaya doon. Ay, masaya sila dito. Wala rin kasiyahan eh. Boring dito. Pag ganyan ang mentalidad nyo, kayo ang boring, hindi yung simbahan ito. Inihiwalay nyo yung sarili ninyo sa pamilya. Tinatag ng Diyos. Hello? Kung gusto niyo magkaroon ng kasiyahan, pagkakaisa, simulan ninyo. Kayo ang magtatag. Pakiusap sa mga leader. Leader ng men's, leader ng women's, leader ng youth. O sino mga leader? Dapat maging creative kayo. Gawin nyo yung nararapat, gawin nyo, umigay sa biyaya tulong ng Diyos para mapasaya nyo, mapalakas ninyo yung inyong mga pinangungunahan. Hindi ako naniniwala na nandoon ang kasiyahan, hindi. Sa tagal ko na sa ICLC, masaya ang pamilya ng ICLC. Maraming umalis pero bumabalik. Iba yung inilagay ng Lord. Niwala kayo. May kanya-kanyang pamilya yan. Hindi perfecto ang church. Si Lord lang ang perfecto, hindi tayo perfecto. Pero kapag tayo ay nagsama-sama, nagkaisa tayo, lalago at lalakas ang gawain ng Lord. Amen? Amen. So yung closeness, ito yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Meron ba kayong hindi malapit yan? Sino ba sa inyo yung hindi malapit kay pastor? Sabihin lang ninyo. Baka tanggap na naman ako ng ang tawag social pension, malapit na. Yan si Kumari, kailan pa tayo? Alam niyo, gusto ko sana magkaroon tayo ng every month na family day. Ang iniisip ko lang, wala kasi si Pastora. Hindi naman ako makagalang mag-isa. Naaalala ko lang si Pastora pagka kumakain kami ng lunch ng Friday, habang kumakain kami, sabi ko, Han, ano na naman? Sabi ko, iba lagi pakiramdam ko pag Biyernes ng tanghali. Bakit? Wala, mamimiss na naman kita eh. Isipin mo, ikaw ba naman dito mag-isa lang eh. Buti na lang, andito yung mga bata. Nagpa-practice, andyan ang andyan ang men's. Sabado practice, paggabi, ako na lang mag-isa. Lakad na lang ng lakad yun. Minsan sabi ko nga, buti na lang, maraming itlog. Nalaga ko na lang itlog lagi, yun ang ulam ko. Pero umalis siya, nilutuhan niya ako ng paksi na bangus. Malaki! So, yun, ulam ko ng 2 araw yung umaga, tanghali, gabi, umaga na. May ulam pa ako mamaya. Kanong katipid, si pastor. Pero okay lang. Babawi na lang pagdating niya. So mga kapatid, live together in unity. Dapat merong orderliness.
may kaayusan. Hindi kaguluhan. So, 4 points in unity. Ito na po. 4 points of unity. Number 1. In unity, there is power. Naniniwala ba kayo doon? Halimbawa, nagkakaisa ang mga believers sa prayer. Siyempre, may power. Lalong may kapangyarihan. Tignan nyo ito. Matthew 18, 19, 20. I also tell you this. If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Verse 20. For where 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of them. Halinaw. If 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Kaya nga ini-encourage ko po kayo mga kapatid. Every Wednesday, ating midweek service. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung midweek service natin. Parang yun na yung pinaka Bible study natin, cell group natin, at prayer meeting, ando doon na, pinaghalo-halo na. Kaya atinan natin ito mga kapatid. Atinan natin yung midweek natin. Napakaganda kapag binibigyan natin ng panahon yung mga gawain ng Lord. Dahil, kapag tayo ay nanghina, wala. Talo tayo. Huwag yung sasabihin, ay, midweek na naman. Gusto ko nga kayong lahat sana bibigyan ng mag-share dito pag midweek. Kaya lang, hindi ko nakikitaan pa ng iba na ready. At yung iba, talagang abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. So, salamat doon sa mga binibigyan ko ng pagkakataon na nagsishare. Sinasabi ko pa rin sa inyo kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Kita natin mga kapatid. Ano doon, no? Naroon akong kasama nila. Kasama natin ang Panginoon. Naririnig niya. Andyan lang siya. Magkaisa lang tayo sa panalangin. Ang sabi ng Lord, nariyan siya kasama natin. So, attend tayo mga kapatid. Amen? Amen. In unity, there is power. Ano to? Halimbawa kung nagkakaisa tayo, mga believers na umahayo. Sama-samang nag-i-evangelize, sama-samang tumutupad sa nais ng Lord sa atin. Siyempre, mas magaan at masaya kung sama-sama. Yan yung sinasabing unity. Pag sinabing hayo, hayo tayo. Para ma-experience naman din natin yung mga ano ba sabi ko nung nakaraan, yung rejection. Natatakot ba tayo ma-reject? Hello, tingin kayo rito. Natatakot ba tayo kapag tayo ay nag-evangelize, na-reject tayo? Natatakot ba tayo o nahihiya tayo? Huwag niyong ikahiya, sinabi ng Bible. Kung anong ginawa sa akin, gagawin din sa inyo. Eh ang ating Panginoon nga, nire-reject ng tao, tayo pa kaya? Hello? Pero ang maganda rito, kapag tayo ay nakapagdala kahit isang kaluluwa sa paanan ng Diyos, nagbalik loob ang tao niyan, napakalaking reward. Alam niyo kung ang reward, may sinabi pa dito, isang kaluluwa ang magbalik loob sa Panginoon, laksa-laksang anghel sa langit ang nagbubunyi. Isipin niyo yung laksa-laksang anghel, nagpapalakpak, nagbubunyi, nagsiselebrate, nagpipiesta. Isang kaluluwa lang yun.
Hayaan niyo yung rejection. Kami, na-reject kami eh. Nung nakaraan, pagpunta namin ng Bitawgan, Holy Week, ilang beses yung nalapitan ko pala, sabi sa akin, respetuhan na lang tayo ng religion. Hindi pa nga, pwede pa nga, respetuhan tayo ng religion. Pumasok sa isip ko itong mga taong ito yung nakarinig na patungkol sa amin. Pero kung maganda yung narinig nila sa amin, natural, papapasukin kami ng mga yan. Pero yan, kasama na yan sa gawain. Umahad lang siyempre ang kaaway. Kung tayo ay nagti-triple time, ang kaaway natin hindi rin titigil. Papasok din siya, pero huwag tayong malungkot. Kasama yan sa ginagawa natin, yung rejection. Amen? Sama-sama tayong magpapalakasan. Sama-sama tayong magtutulungan. Dapat nagkakaisa tayo na tulungan natin yung mga bagong mananampalataya. Kaya nga sinasabihan ko nga itong mga youth natin eh. Pag may dumating na youth, bago, tapian nyo. Hindi yung kayong sama-sama, makikwentuhan kayo eh. Tabihan nyo yung bago. Hello? Nakuha ninyo? Kung kayo lang siguro tumatayo rito, ako lang laging nakaupo dyan. Pag may bago, lalapitan ko pa agad. Tatabihan ko siya para maramdaman niya na welcome siya sa gawain ng Panginoon. Ganon po ang gusto ng Lord sa atin. Hindi yung tayo-tayo lang. Dapat pare-parehas lahat ng tao sa atin. Lahat pantay-pantay tayo. Hindi yung baka may nakita lang kayong bihis na bihis. Ay, lalapitan ko ito, maporma ito. Pero yung kapag ang pangit ang suot, ay, ayaw ko niyan. Mahirap yan. Walang makukuha dyan. Wala dito yun, ha? Hello? Wala dito yan. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Hindi pipili pipiliin natin. Tama, mga kapatid? Yan, nakakaisa tayo sa pagpaplano. Nagkakaisa tayo sa layunin. Yun ang gusto ng Lord. Hindi lang si pastor lagi yung nag-iisip. Sabi ko nga sa inyo, baka meron sa inyo magkaroon ng matuwa ba? Pastor, bibili ako ng kortina. Alitan ko yung kortina natin. Oh, praise God. Hello? Gawin niyo yun. Okay yun. Ano pa ba ang pwedeng Pastor, parang malabo yung mga ilaw sa church ha. Palitan na natin ng bago, yung maganda. Pagandahin natin okay yun. Hello? Pag ganyan ang ginawa nyo, maganda yan. Sabihin nyo sa akin, matutuwa ako, lalo matutuwa ang Lord. Magkakaisa tayo eh. Maganda yung plano mo, kapatid. May budget ka ba? Meron, pastor. Ay, maganda yun. Pag wala, sige, ati tayo. Tutulungan ka ng church, ati tayo. Baka may nagsisimula na sa inyo dyan. Pastor, 13 years na yung single motor mo, baka bibili ako ng kotse mo, pastor. Wow, praise God! Bibili ako ng 4 wheels mo, pastor, e-bike. Praise God. Kung ganyan ang mga sinasabi niyo, matutuwa ang Lord. Hello? Pero huwag yung pilitin kung wala. Tama? Okay. Thank you. Pastor, pinturahan na natin yung church. Maganda yan. Hindi kayo maniwala. Baka hindi kayo maniwala eh. Isipin sa dami ng kulay ng pintura niya. Ako lang naman nagpintura niyan. Sa totoo lang. Ako nagpintura nito, unti-unti. Inaabot pa nga ako ng alas 6 ng gabi bago ako kakain. Ino-overtime ko yan, hindi pa ako nakakapagpintura. Pero kung may magsabi sa inyo, Pastor, luma na yung pintura mo. Paano pipinturahan ko yan? Naghihintay lang ako sa inyo na yan ninyo ako galawin. Oy, Pastor! Wala kang ginagawa! Gano'n? Sige. Bukas punta kayo doon sa likod. Dami ko sinisipak na kahoy doon. Dinala na nga ni Pastora nung Biyernes yung 2 sako. Kasi hindi siya bibili muna daw ng gas. Dahil naubusan sila ng gas. Tumawag si Kuya Kuting nung Biyernes. Pastora,
Bus na pala yung gasol natin. Sabi niya, Pastor, ano ang dami pa na? Bus na. Andito nga ako sa church. Sabi, okay. So, ano yung ginawa ko, yung sinipak ko na 2 sako, sinakay ko sa motor, kahit nahirap-hirap ako. Yung isa nasa likod, andun pa si Pastora, angkas ko. Sige lang, kahit nahirap, nakarating din. Nadala yung 2 sako. Meron pa doon. 2 sako pa. Dami. Baka marami ka pa doon, Kuya Emil. Sabihin mo lang, yung mga may tricycle dyan, akutin natin yung kahoy ni Kuya Emil. Sibakin na. Dalhin natin sa bitaw ko. Ako nga, gusto ko na nga rin magkahoy. Kaya lang sabi ni Pastor, huwag mausok. Sa bitaw ka lang, huwag dito. Mahal na ng ano eh. Gusto ko na rin magkahoy. Naalala ko nga noon mga kapatid. Nung wala pang gasol si Pastora, wala talagang gasol. Kahoy ang ginagamit namin dito. Alam niyo po ba? Lahat ng pupuntahan namin, nakasama ko si Kuya Mamert pag meron siyang kinakarpintero, lahat ng tinatanggal namin na kahoy na sobra, mga sira-sira, inuuwi ko rito. Punong-puno doon, punong-puno yung likod, punong-puno doon lahat, nasibak yun, dami kong kahoy. Ganon po si Pastor. Hindi sa kuripot ako. Hindi. Sayang naman yung kahoy. Wala naman silin si Pastora noon, wala pang pambili. Sa totoo lang, wala. Hindi kami nagsisilin noon. Kahoy ang ginagamit namin. Kaya amoy usok kami 2. Pero purihin ang Diyos dahil ang Diyos ay mabuti o nag-upgrade. Silin naman yan. Okay, number 2. Ano yung number 1 natin? In unity there is power. Number 2. In unity there is anointing. Yan ang maganda. There is anointing. Alam nyo kapag ang mga mananampalataya nagkakaisa, nandiyan ang basbas ng ating Panginoon. Nandiyan yung kanyang bendisyon. Binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, ang mga mananampalataya. At laging nagtatagumpay kung merong pagkakaisa. Yun ang maganda po sa ating Panginoon. Susi lang, unity. 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 Amen? Thank you, Lord. Number 3. In unity, there is peace. Siyempre naman, nagkakaisa kayo, may kapayapaan. Pag hindi kayo nagkakaisa, magulo. Watak-watak yan. Hindi magkakasundo Magulo yan. Kaya napakalaga ng unity para merong kapayapaan. Amen? Sino gusto ng kapayapaan? So, magkaisa tayo. Simple lang na. Dali-dali lang naman gawin yung magkaisa. Magkaisa tayo na itatag, isulong ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo magkakaisa para wasakin, ha? Hello? Kundi itatag, palaguin, palakasin ang bawat isa. Number 4. In unity, there is blessing. Ayan na. Sinong gusto ng blessing? Yan. Sinasabi ko na nga ba pagka-blessing, may tayong lahat Alam niyo po ba, dadaan muna tayo sa pagsubok. Kahit mahirap yung dinadaanan natin sa dulo nito, basta tayo nagpapatuloy sa Lord, may blessing yan. Akala kasi natin kapag dumaan na tayo sa matinding pagsubok katapusan na natin Hindi. Lahat ng tinatawag ng Lord, tulad po ni Joseph, ni David, sino pa ba yan? Si Paul. Lahat ng tinawag ng Lord, dumaan sa pagsubok. Puro dusa, puro hirap, puro pasakit. Pero anong dulo? Ginhawa. Ay, yung mga kabataan natin, hindi pa siguro nakakaranas to ng ng hirap. Ito mga youth. Hello? Wala sa inyo naglalakad pumapasok ang nakikita ko minsan si Faith.
Pagka umuuwi, naglalakad. Di ba, Ped, no? Di ba? Hindi ka na naglalakad ngayon, no? Siyempre, malaki na eh. Pasalamat kayo kung nung high school kami, elementary hanggang high school, 2 kilometers papasok ng umaga, 2 kilometers uuwi ng alas 12, 2 kilometers papasok ng alauna, 2 kilometers uuwi ng alas 5. Ang init. Yung damit namin, dilaw na yung puti. Dahil pag uwi, lalabahan namin. Sampay. So, pinaumagaan yung isang damit. Pagbalik namin, natuyo na yung bukas, yun na naman. Ganun ka na lang. Sa hirap ng buhay. At wala pa nga ang sapatos na totoo lang. Wala akong rubber. Chinelas. Nakasuot na ba kayo ng chinelas na talaga nabutas? Ay, naku ako. Naranasan ko. Na pag naaalala ko, naiiyak ako eh. Grabe pala yun nung araw. Totoo yan eh. Isipin mo naglalakad ka, bukas na yung chinelas dito sa ano. Sa kanong araw, alam niyo, yung mga pantalon na mga nabubutas, mahirap na tao yan. Mahirap sila. Eh ngayon, yung mga butas-butas, sikat na sikat, mahal pa. Hindi yan, no? Nung araw, mabutas lang. Ang tingin, mahirap. Eh ngayon, labas na dito, labas na yung bulsa eh. Eh, grabe, no? Iba na talaga ngayon ang panahon. Kaya mga kapatid, in unity there is blessing. So, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Dito na ako magtatapos. Yan. Philippians 2:2-5. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Loving one another. Yun yung gusto ng Lord eh. Yun yung sinasabi ni Pablo, in-encourage tayo. And working together with one mind. Working together with one mind. Nagpaplano ng maganda. Hindi nagpaplano kung ano-anong mga kabalbalang plano. Hello? Magpaplano tayo sama-sama sa ikabubuti ng gawain ng ating Panginoon. Hindi mo ano mga pinaplano natin. Tingnan nyo, babasahin, itutuloy natin. And working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Yeah. Don't be selfish. Don't try to impress other. Mga kapay, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo. Meron ba rito hindi ko tinignan ng mga pantay? Kagaya nila, akala ba nila sila lang kayong inaasikaso ko? Hindi. Lahat kayo. At huwag kayong mainggit. Yung inggit na yan, galing tayo niya. Huwag kayong mainggit. Hindi ko sila ini-impress. Ano niyo itong mga to? Hindi ko sila ini-impress. Pantay-pantay kayo kahit sa tinula, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo. Sino pa ba rito? Huwag yung sabihin na kayo ay mababa. Hindi, pantay-pantay tayo. Sabi niya, don't try to impress others. Anong gusto ng Lord? Be humble. Thinking of others as better than yourself. Kaya nga ako nagpapasalamat sa mga kabataan, ang gagaling nilang magturo dito. Sa harap, nag-i-English sila, ang gagaling nila. Kita niyo? Ito ang gusto ng Lord, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest. Ayan. Kung ito yung ginagawa nyo, iba ang motibo nyo, sarili nyong interes ang tinitingnan nyo, hindi kayo papasa sa standard ng ating Panginoon. But take an interest in others. 2, you must have the same attitude that Christ had. Yan ang ating standard. Huwag nating i-impress ang tao, ang i-impress natin si Lord. Huwag yung tao. Siyempre naman kung boss mo yan, i-impress mo siya. Gawin mo yung nararapat dahil boss mo yan eh. Pero sa church, pantay-pantay tayo.
Dito lang ako, kayo nandiyan, pero sa tingin ng Panginoon, pare-parehas tayo. Walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay po tayo. Yan po ang titignan natin, don't be selfish. Ang iniisip lang yung sarili niya. Hindi ganon. Isipin mo yung kapwa mo, isipin mo yung ibang tao, hindi yung sarili mo. Pag ginawa natin niya, sabi niya, you must have the same attitude that Christ had. Isipin niyo, Diyos, nagkatawan tao, namuhay sa mundong ito bilang alipin. Hindi siya pinaglingkuran, kundi siya ay naglingkod sa atin. Ganon ang leader, dapat naglilingkod. Hindi siya yung pinataas lagi, siya yung pinaglilingkuran. Diyos ko po. Hindi ganon ang leader. Kung ikaw leader, dapat mamuna ka. Ipakita mo sa kanila. Kung magwawalis, walis lang. Sige, kung magligpit lang. Ganon yun. Hindi yung ikaw lagi yung sikat. Ano ka? Sikat chupoy? Dapat hindi ganun magiging attitude natin, ha, mga kapatid? Kung gusto natin maging manguna, maglingkod sa Lord, si Lord ang maging modelo natin. Ayan, tatalugin na lang natin. Last verse na po yan. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso't diwa. Tignan niyo sa verse 3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangat ninyong matanyag. Gusto lang ninyong maisikat. Ang nagpapakataas, ibinababa ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangat ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang sa inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Makababa tayo, mga kapatid. Be humble. Tignan niyo yung kapakanan ng iba, hindi yung kapakanan mo. Isipin niyo lagi yung mga kapwa ninyo, hindi yung sarili mo. Alam ng Lord yung pangangailangan mo, alam ng Lord yung laman ng puso mo, alam ng Lord ang laman ng isip mo. Kung ang motibo mo tama, magiging tama ang resulta. Kung sinimulan mo ang iyong ginagawa mali, mali ang resulta. Simple, kung anong itinanim, yun ang aani. Kapag ikaw ay nagsimula ng mali, aani ka ng mali. Tandaan natin yan. Maliban na lang kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, pinagsisiyan mo yung ginawa mo, merong biyaya na nakalaan ang ating Panginoon. 4 points of unity in building to serve. In unity there is power, in unity there is anointing, in unity there is peace, in unity there is blessing. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Panginoon, nababasa niyo ang laman ng aming isipan. Nakikita niyo ang laman ng aming puso. Sa oras na ito, Panginoon, ilagay niyo po, Panginoon, iupit niyo sa aming mga puso at isipan yung salitang pagkakaisa, yung salitang nagtutulungan, yung salitang nagdadamayan. Panginoon, nahariyan po kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay tinawag mo, kayo ang pumili sa amin at hindi kami ang pumili sa inyo. Nais nyo kami ay maging mabunga. Turuan nyo kami maging masunurin, Panginoon.
Dahil ang hindi masunurin, Panginoon, ang disobedience ay tulad ng isang mangkukulam. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Humingi kami ng tawad kung may nagawa kaming hindi maganda sa aming kapwa. Kung napag-isipan namin sila ng mali, tawarin niyo po kami. Kung meron man kaming naging maling interpretasyon sa kanila, hindi naging maayos yung aming pakiramdam sa kanila, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi ito ang nais mo. Kami ay tinawag mo na manggagawa mo, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na kami ay sama-samang lalago at sama-samang lalakas sa pamamagitan ng pagkakaisa. Lord, i-bless niyo po ang simbahan ito. I-bless niyo po ang ICLC. I-bless niyo ang bawat family, Panginoon. I-bless niyo ang mga bata. I-bless niyo ang mga kabataan. I-bless niyo ang bawat magulang, Panginoon. And Lord, nawa ikaw ang patuloy na maitaas, madakila sa amin buhay. Ito yung nais mo, Panginoon. Ito yung gusto mo, Panginoon. Na kami ay patuloy na magpapasakop sa iyo. Magtitiwala sa iyo, titingin sa iyo. Ano man ang mga kahinahan namin, hindi pa tapos ang ginagawa niyo sa amin. Salamat po, Lord. Paramihin niyo po ang inyong mga anak. Paramihin niyo po ang mananambahan sa inyo sa lugar na to. Nasasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. I-bless niyo po ang aming mga kapatid. I-bless niyo po ang bawat isa. Kung meron mang silang karamdaman, heal in the name of Jesus. At sa amin pong mga kapatid na hindi nakadalo, igawad ninyo ang inyong pagpapala at pag-iingat sa kanila. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa mga mensahe mo ngayong umaga. Ibinabalik po namin ang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating